At eto na nga mga kapatid, ang ating balitang entertainment. May kakaibang challenge ang Eat Bulaga sa mga Dabarkads ng mga binisita nilang barangay. Acting challenge ha, mase ang eksena ng Eat Bulaga sa Dabarkads. Ang ginaya nila mga eksena sa Eat Bulaga Lenten Specials na magbabalik po matapos ang 5 taon. Ako, na-miss to ng mga kapatid natin. May pasilip na rin ang Eat Bulaga sa mga kaabang-abang na eksena. Unang ipapalabas sa Holy Monday ang Selda ng Kahapon na tungkol sa buhay sa loob ng kulungan at pangalawang pagkakataon sa buhay. Kwento naman ng pagtulong ng walang kapalit ang hatid ng Love Thy Neighbor sa Holy Tuesday. At tungkol naman sa natatanging kwento ng pagmamahal at pagpapatawad, ang para hindi makalimot na ipalalabas naman on Holy Wednesday. Nice ang pagbabalik. Samantala, magkahalong nerbiyos at excitement ang nararamdaman ng showbiz royalty na Mulak family sa pagsabak nila sa kanilang unang sitcom series na The Purse Family. Hands-on daw sina Aga, Charlene, Atasha at Andres, lalo na't first TV show project nila ito bilang pamilya. Nung una, shy guy pa ang heartthrob na si Andres sa harap ng camera. Pero ngayon, malakas na raw ang loob niyang pumasok ng showbiz. Si Atasha na binansagang mini Charlene, lalo na pag kumamada sa dance floor ng Itbulaga. Kumpiyansa naman si Aga na mag-excel ang kanilang kambal sa industriya. Sa Mayo, mapapanood na po ang The Purse Family sa TV5. Samantala, nag-back out naman sa Miss Universe Philippines 2024 ang pambato ng Angeles City, Pampanga na si Joanne Thornley. Ayon sa MUPH Angeles City, mayroong health challenges si Thornley. Mas prioridad daw nila ang kapakanan ng kandidata kaysa sa corona. Ay tama naman po. Nagpasalamat pa rin sila sa pag-unawa at suportang ibinigay ng MUPH organization sa desisyon ni Thornley. Uy, ako talagang kahit anumang bagay, health first lagi. Oo naman, priority yun. Pero dito sa Miss U, hindi pa nagba-back out ang pambato ko. Ay, talaga ba? Wow, pambato ko. Hindi, may favorite pambato. ako. May favorite ako i-search to. Ang ganda niya, si Miss Bulacan. Si Miss Bulacan. Pilipina. Nice. Morena ang ganda. Ay, ang Check galing. nyo. Ma-check nga yan. Okay, eto naman, napiling maging host ang kauna-unahang Billboard Philippines Women in Music, ang queen of Pinoy pop culture na si Jolina Magdangal. Tinawag na multi-talented entertainer ng Billboard Philippines si Jolina dahil daw sa kanyang natural charm at positive influence sa industriya. Si Jolina ang napili nilang host sa event. Kikilalanin ng mga kababaihan sa Filipino music sa kauna-unahang Billboard Philippines Women in Music. Kabilang sa honorees sina Sarah Geronimo, Regine Velasquez Alcacid, Pilita Corrales at iba pa. Gaganapin yan sa March 22 sa Samsung Hall sa SM Ora. Samantala, nilabas na ang ticket prices para sa inaabangang concert ng K-pop girl group na ITZY. 3,000 pesos ang general admission habang 16,500 ang pinakamahal na VIP package. Sa April 12, magsisimula ang ticket selling. Gaganapin po ang Born to Be concert ng ITZY sa Mall of Asia Arena on August 3. January 2023, nang huling mag-concert dito sa bansa ang ITZY. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.